Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Philippine workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 926 ng Wide On Ministry. Araw po ng Wednesday, Miyerkules, November 2 at 2022. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, o aming Ama at aming Diyos. Inyo pong pahintulutan na kami po ay muling makidaupang palad sa inyo. Hiling namin na kami po ay patnugutan ng iyong banal na Espiritu, punuin mo kami ng kagalagan, at gayon din ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu upang kami makaunawa sa mga bagay-bagay na nais mo na ipabatid sa amin. Dulutan mo rin kami noon na maayos na kalagayan po ng internet at signal. Lahat ng ito ay aming iniaalay, pinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Amen sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Diyos. Kumusta ho bang kalagayan ninyo dyan sa inyong kinaroroonan? Dito ay meron akong nasisilayan na sinag ng araw at kapahayagan ng presence ng ating Panginoon. Yes, may araw man, makulimlim man, o anumang kalagayan natin, yes, Jesus will always be with us. He being our Emmanuel. Purihin po natin ang ating Panginoon at tayo po ay dumakos at sa huling bahagi ng ating siniseries, ang sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Colossus, na nandun na po tayo sa verses 10 to 18 ng chapter 4 at matatapos na po natin itong sulat na ito ni Apostol Pablo. Well, ang ating pong pag-uusapan ay meron pong kinalaman sa mga panghuling pagbati at habilin o tagubilin mismo ni Apostol Pablo. Ngayon, kung papansinin natin, maging sa panimula at sa bawat pagtatapos ng kaniyang panulat, ay lagi pong merong nakaakibat na pagbati at mga habilin, mga kapatid sa Diyos. Ngayon, maraming nabanggit sa Apostol Pablo dito na mga pangalan. Pero hindi na natin sahalokayin kung sino-sino ang mga taong ito. Pero ang mahalaga, narito si Apostol Pablo na nagpapahayag ng kaniyang mga pagbati at mga panghuling kaniyang naging tagubilin. Well, ganito po ang sinasabi ng ating teksto. Binabati kayo ni Aristarco. Sa Ingles ay Aristarchos. Sino siya? Na siyang nakasama niya sa bilangguan. At ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tumanggap kayo ng mga utos. Kung magpupunta siya sa inyo, siya ay inyong tanggapin.
Well, ang aking perception dito sa unang kanyang mga sinabi, na sa loob ng kulungan ay nakapagmiministeryo pa rin si Apostol Pablo with his fellow prisoners like Aristarchus o Aristarco na kanyang nakasama mismo sa bilangguan. Well, mapapansin natin na ang pagbati ni Paul ay hindi lamang buhat sa sarili niya, kundi pati ang kanyang nakasama ay kasama rin na ipinapaabot ang mahalagang pagbati. Well, gayon din pansin natin na dito na maging yung pinsan ni Bernabe o si Barnabas na si Marcos ay ipinaparating din niya ang kaniyang habilin upang sa ganon ay kung sakali siya ay makapunta sa kanila sa Colossus, ay kanilang malugod na tanggapin. Well, that's the beauty of apostolic ministry, and that's the beauty of ministerial ethics within the bounds of the relationship among all workers of the Lord Jesus. Which is indeed very good, vital, essential, at gayon din na kailangan din natin sa atin bilang mga lingkod ng Diyos o kaya bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, na nandun ang pagtatagubilin, nandun na kung saan yung ating suporta, malasakit, upang sa ganon ay makapangyayari ang kalooban ng Diyos at gayon din ay maipatagos kung anuman plano ng Diyos na nais niya ipagawa sa sinuman katulad po din natin. Gayon din na binabanggit dito na Apostol Pablo sa kanyang pagbati at mga tagubilin patungkol naman kay Jesus na sinasabi niya sa verse 11, at si Jesus na tinatawag na husto, sa English ay Justus, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, ang kabilang sa pagtutuli at sila'y naging kaaliwan. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, I like that statement of the Apostle Paul, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. So, binanggit niya about the kingdom of God, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, ang kaharian ng Diyos ay malawak po na usapin yan. Yes. Sapagkat yan ay saklaw ng ating Panginoon. And we cannot even put into a quadrangle of perception, kundi hindi natin masukat, hindi natin maarok ang kalahatan dito sapagkat ito ay paghahari ng Diyos. Well, sa isang isipan na, na like ho mga kapatid sa Panginoong Diyos, layman's point of view about the kingdom of God. Kung saan naroroon ng Diyos, kung ang pagkakilala natin sa Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinakamagaling sa lahat at suma sa lahat ng dako, gayon din ang kaharian ng Diyos. Suma sa lahat ng dako. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, the kingdom of God is not only out
there beyond na it cannot even perceive o it cannot even reach out. Pero ang kaharian ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat. Mga kapatid sa ating Panginoon, kung pag-aaralan natin ang Kingdom of God and even eschatology and so on and so forth ay malawig na pangungusap at pag-aaral yan. Pero ang pinakamainam at gayon din ang madaling maunawaan ay yaong sinabi ni Jesus sa kanyang itinuro na panalangin, Thy kingdom come. Yes, Thy kingdom come. Dumating ang kapahayagan ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Ang Kristo Jesus na siyang nakaraan at gayon din ang pangkasalukuyan at gayon din ang panghinaharap. Ang kaharian ng Diyos na kung saan nagahari ang Diyos sa pamagitan ni Kristo at gayon din nakapangyayari ang kanyang kalooban. At gayon din ang kanyang layunin, ang kanyang nais, ang siyang masunod, hindi ang tao. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, more importantly, yung pinakamalapit na kung saan ay nararapat. Na sa bawat puso natin, isip natin at gayon din ang ating kabuuang pagkatao, ay diyan ay nananahan, nararanasan ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God na kung saan ay suma sa ating puso. Upang kung paano suma sa ating puso ang paghahari ng Diyos at gayon din ang kanyang kaharian, we may be able to seek first the kingdom of God and His righteousness so that all things will be added unto us. And even possibly extending this kingdom of God in our day-to-day relational situation, mga kapatid sa Panginoon. Yes, una sa Kanya, gayon din sa ating kapwa at gayon din sa lahat ng ating mga gawain sa araw-araw at gayon din sa tuwid-tuwi na mga kapatid sa Panginoon Diyos. It's a matter of allowing God to domain us. Yes, to reign over us all. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya we need to seek first the kingdom of God and His righteousness so that all things will be added unto us. Ngayon, yan ay matibay na paninindigan ni Apostol Pablo nitong kanyang mga sinasabi at gayon din na kung saan ang pagkilala niya sa mga kasama sa kaharian ng Diyos. At gayon din sa mga kapwa lingkod ng Panginoon, tinuturing niya na mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Well, yan ay napakagandang pangungusap at gayon din ang kanyang malalim at malawak na kaisipan. Yes, batay sa kaniyang pananampalataya, paniniwala at gayon din nakasaad sa mga katuruan ng ating Panginoong Diyos na ang mga kamanggagawa magkamanggagawa at gayon din magka-iglesia sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo ay talaga naman na nasa ilalim ng paghahari ng Diyos na kabilang sa espiritual na pagtutuli at na kung saan ay ang mga iyan, mga kapatid sa Diyos, tunay nga naman na nakapagbibigay po ng ibayong kaaliwan sa bawat isa sa atin. Ibayong katatagan, ibayong kalakasan at ibayong enerhiya, kapangyarihan at iba yung sigla, kagalakan upang magampanan natin ang mga gawain pinagagawa ng Panginoon na nasa ilalim ng Kanyang kingdom, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, in verse 12, kasama din sa Kanyang pagbati,
Nang sinasabi ni Paul, binabati kayo ni Epapras, na isa sa inyo na alipin ni Jesus. Well, wala na tayong time na kung saan ay saliksikin kung sino ba itong Epapras na ito. Pero mahalaga yung content na kabahagi ng pagbati, hatid na Apostol Pablo mula kay Epapras. Ang mahalaga diyan ay na itong si Epapras ay tunay nga naman na alipin ni Jesus. Yes, alipin ni Jesus. Na ang description na mismo na Apostol Pablo dito, bukod sa siya'y alipin ng Diyos, na siyang laging nagsisikap para sa inyo. Well, mga kapatid sa Panginoon, si Epapras na kung saan ay bahagi ng kapatiran doon sa Colossus, na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang panalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, the important word dito na ginamit na Apostol Pablo, nagsisikap. Yes. At ang layunin ng pagsusumikap na yan ay ang pananalangin. At gayon din ang paglilingkod na merong kapahayagang malasakit sa kapatiran doon sa Colossus na kinakasangkapan ng Diyos, na siya ay nagsisilbing standing on the gap on and in behalf of the Apostle Paul for the continuity of ministry and for the empowerment, yes, and inspirational, strengthening act of ministry and servitude for the church in Colossians, mga kapatid sa Panginoon, to continue to become stand firm, to continue to be strong enough, and to continue to have that assurance of salvation in the Lord that Jesus Christ, the assurance of the will of God, and the assurance of the goodness and faithfulness of Jesus Christ unto all of them, mga kapatid sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa Diyos, maring ikaw, ako o tayo ay katulad ng ginagawa ni Epapras. Well, gayon din na katulad tayo ng ginagawa din ni Justo at gayon din ni Marcos at gayon din lahat ng kabahagi ng kaharian ng Diyos na merong malasakit pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Yes, mga kapatid sa Diyos, yan ay napakahalaga na ministry. Di man tayo magpastor, hindi man tayo magdiakonesa, hindi man tayo maging evangelist, hindi man tayo na maging misyonero. Pero through that little capacity and act of how can we be able to respond to the call of God na maaari tayong mag-minister. It may be in terms of encouraging, uplifting people, praying people, or supporting, na ginagawa natin. It may be, leading, sa panahon ng pagsamba. It might be our talent of singing, talent of testifying, talent of giving a testimony to inspire others. It may be in terms of the talent or gift of counseling or whatever na kung saan na didetermine natin na ito ang kaloob ng Diyos na maaari kong gawin.
O kanya ay ministry na katulad dito na Apostol Pablo na sa kulungan. Nagpapaabot ng pagbati, nagpapaabot ng pangungumusta, nagpapaabot ng panalangin. Well, mga kapatid, sa Panginoon, lista natin lahat ay hindi natin mabilang mga maaari natin na gawin, pero meron tayong mga prioritizing, meron tayong mga magagawa na natatangi, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Well, in verse 13, dito sa sinasabi ng mga pagbati at gayon din ng mga pinali na habilin ni Apostol Pablo, ang sinasabi niya sa verse 13, sapagkat nagpapatotoo ako. Well, mga kapatid sa Diyos, sapagkat nagpapatotoo ako para sa Kanya na siya'y labis na nagpagal para sa inyo. At sa mga nasa Laodicea at sa mga nasa Hierapolis. Kita nyo dito, mga kapatid sa Panginoon, kung paano yung supporting ministry ni Apostol Pablo na kanyang iniaangat ang kanyang mga kapwa, mga manggagawa, mga kapatid sa Panginoon, which is indeed a manifestation of blessing, a manifestation of empowerment, a manifestation of being a comrade in the ministry of the Lord Jesus Christ. At yan ang napakaganda na makikita, lalo na sa larangan ng mga manggagawa ng Panginoon, not competing with one another, not rejecting one another, or not doing things na kung saan ay iganon yung kapwa manggagawa at gayon din sa hanay ng mga mananampalataya, kundi yung pagkakataon na kung saan ay iniaangat natin di man ang ating mga sarili ang mga iba, sapagat yan ay mas lalong nakapagbibigay po ng encouragement, ng upliftment at nakapagpapalakas, well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Dito ay pinapakita na Apostol Pablo kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito na kaniyang sinasabi, sapagkat sinasabi niya kanyang mga pagbati at mga habilin na hindi niya sinasarili, na hindi nakatutok lagi sa kanya mismo, kundi maging ang kanyang mga kasama. Sa larangan ng paglilingkod sa ating Panginoon na nandoon ang kanyang support, nandoon ang kanyang panalangin, nandoon ang kanyang pagbati, nandoon ang kanyang pagtatagubili. And in verse 14, mga kapatid sa Diyos, dito ay natukoy din ni Apostol Pablo patungkol kay Lucas. Si Luke, na kabahagi sa mga pagbati na ganire ang kanyang sinabi, binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, ay napakaganda ang mga bagay na yan na kung saan ay ibinabanggit niya. Ibig sabihin na nasa loob siya ng kulungan, pero nandun pa rin yung, birayin nyo yung panahon na yun, hindi naman katulad sa panahon natin na sa pamagitan ng cellphone, text, messenger, kung anumang mga apps meron tayo ay naipapaabot. Pero dito, sa lahat ng binanggit na Apostol Pablo dito, well, nasasabi niya sapagkat merong patuloy na connectivity with one another. It may be in terms of visitation, na binisita si Apostol Pablo, o sa pamagitan ng panulat o anumang kaparaanan sa panahon na iyon. Pero yung mga sinasabi ng Apostol Pablo na binabanggit ang lahat ng mga pangalan niya ay well, sa aking wari ay merong nangyayaring koneksyon sa isa't isa sa panahon na iyon.
Yan naman ang siyang kainaman ng mga mananampalatay, mga lingkod ng Diyos. Pag merong na-hospital, binibisita. Yes, kung merong mga may problema, yes, nagpapalakasan. Hindi nawawala yung ugnayan ng isa't isa. Yes, di ba mga kapatid sa pay? Di lalo na dito na kung saan ay nasa loob ng kulungan at meron pa rin ganyan na kung saan ay mga fellowship na nangyayari. Yes, kahit nasa loob ng kulungan, nasa labas yung iba, pansinin na lamang ninyo sa loob ng iglesia mga kapatid sa Diyos. Di ba hindi ho napuputol-putol ang pagbati at pag-uusap sa isa't isa? Mga kapatid sa Diyos, yan, sa pasimulan ng pananambahan ay nandun na yung bati-batian. Yes, nandun na yung usap-usapan at gayon din sa panahon ng pagsamba ay meron din akong saan ay habang nagsesermon ng pastor ay usap-usap din na sa likod. Di man lahat. Gayon din pagkatapos ng pananambahan ay nandun na naman ng usap-usapan, tapik-tapik at gayon din paumustahan mula doon sa upuan hanggang sa nakarating sa kalagitnaan ng kongregasyon at gayon din hanggang sa bago makarating sa pintuan ay nandun na kung saan ay banding-banding pa rin. At gayon din paglabas ng pintuan ay usap-usap na naman. At gayon din hanggang sa nakarating doon sa bandang gate ng kapilya, usap-usap. At gayon din sa gilid na ng kalsada, usap-usap pa rin, sharing pa rin. At gayon din nakatawid sa kalsada ay nandun sharing pa rin. At gayon din kung magkasabay sakyan sa jeep ay patuloy pa rin ang sharing. Ganon katindi ang talaga naman ang banding natin sa isa't isa mga kapatid sa Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, in verse 15 dito, tinukoy din Apostol Pablo na kung saan ay ito ay pangkalahatan naman ito na kanyang binabangkit patungkol sa pagbati. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at Sinimpas at ang iglesyang nasa kanyang bahay. Mga kapatid sa Panginoon, ay nandun na sa kulungan sa Apostol Pablo ang isipan niya, ang kanyang damdamin, ang kanyang panalangin, ang kanyang saklaw ng kanyang pagbati at maging doon sa gawain ng pagbimisyon, maging doon sa gawain ng tinatawag na house church, hindi nakakalimutan ni Apostol Pablo. Well, ang punto de vista dito mga kapatid sa Diyos, yung kagandahan at kahagalagaan ng pagbabatian sa bawat isa, pangungumusta sa bawat isa, pagpapalakasan sa isa't isa. Well, mga kapatid sa Diyos, ang naidudulot niya ay lalong nagiging maigting ang ugnayan. Laging naging malawak ang kaalaman natin sa isa't isa at gayon din na lalo po na kung saan bawat isa ay nagpapalaliman at nagpapalawakan ng tatag ng pananampalataya, ng ugnayan sa isa't isa at gayon din ng paglagong espiritual. At gayon din sa mga usap-usapan na kung saan ay dumadagdag pa sa ating mga kaalaman, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Well, doon sa verse 16, papalapit doon sa panghuling verse ng kabuuan ng 4 na kapitulo ng sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ngayon, ito ang kaniyang sinabi, yes, bilang habilin. At kapag nabasa na ang sulat na ito sa inyo, ay ipabasa rin ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea at sabihin ninyo, sa verse 17, at sabihin ninyo kay Arkipo, o Arkipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. At doon sa verse 18, akong si Pablo
ay sumulat ng pagbating ito sa sarili kong kamay. Kita niyo mga kapatid sa Panginoon yung sequences ng sinasabi ng Apostol Pablo? Well, inaasahan natin dito na kung saan ay hindi lamang isang kopya yung ginawa mismo na Apostol Pablo na kopya. Ewan ko lang kung meron ng Xerox noon, nung panahon na yun. Baka wala pa, no? Pero ito ay nagsisilbing pastoral letter. Yes, pastoral letter na kung saan, yes, bilang siya na apostol ng Panginoon, kinikilalang spiritual leaders siya, na merong naging bunga ng kanyang first, second, and third missionary journeys sa lahat ng natatag na iglesia at gayon din ang mga tumugon na maging lingkod ng Diyos at gayon din ang mga nakaranas ng espiritual na pagtutuli, na bautismuhan, tumanggap kay Jesus at naging bahagi ng mga kapakapatiran na natatag within the bounds of the first, second, and third missionary journeys of the Apostle Paul, hindi lamang sa Colossians, mga kapatid sa Panginoon. Kanya siya bilang apostol, yes, bahagi ang kanyang ministry of writing epistles. As a pastoral letter, mga kapatid sa Panginoon, na kailangan nabasahin hindi lamang ng isa, kundi gayon din ang sa buong kongregasyon sa pangunguna ng nakatalagang manggagawa doon at gayon din na kung saan ay ipasa-pasa pa sa mga naging anak ng Mother Church sa bawat dako, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Kaya nga, kasama sa kanyang tagubilin na kung saan ay sabihin nila kay Archippus na sikapin na gampanan ang ministeryo na tinanggap sa Panginoon. Tama naman. Tayo na tumatanggap o nakatanggap na ng pananagutang paglilingkod at ministeryo, well, mga kapatid sa Diyos, kailangan ng pagsusumikap sa iba't ibang larangan. Kailangan na kung saan ay nagagampanan natin ng mabuti mainam ang lahat ng mga pinagkatiwala na paglilingkod, ministeryo at misyon na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos ng merong katapatan. Are you with me, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Well, mga kapatid sa Panginoon, ay akong si Pablo ay sumulat ng pagbating ito sa sarili kong kamay. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, ay napakahalaga iyan sapagkat ang karugtong ng panghuling verse, mga kapatid sa Diyos, ay yaong kanyang tagubilin na alalahanin ninyo ang aking mga tanikala, sumainyo nawa ang biyaya. Diyan nagtatapos itong panulat ni Apostol Pablo sa pamagitan ng pagbati at mga tagubilin sa kabuuan ng 4 na chapters ng epistle niya sa kapatiran doon sa Colossus. Pero ang maganda na maitanim, maiukilkil sa ating mga isipan at puso, mga kapatid sa Diyos, nung tinignan ko yung pagkakasulat doon sa King James, sa versions nitong kanyang pagpapaalaala, ganito po ang sinasabi niya. Remember my bonds. Yes. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Well, mapapansin naman natin, mga kapatid sa Diyos, marami na tayo ng mga pinagdaanan na siniris mula doon sa Acts
Yes, at gayon din sa Romans, hanggang sa makarating tayo sa Colossus, at marami pa tayo na kung saan ay babaybayin sapagkat ang susunod ay 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, at gayon din papasok pa tayo sa 1 Timothy, 2 Timothy, at gayon din ang kaniyang sulat kay Titus, at gayon din kay Philemon. Marami pa mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga yang tinutukoy mismo ni Apostol Pablo na bans o kaya tanikala, mga tanikala. Na sa panahon ng pinakaunang pagkakulong ni Apostol Pablo doon sa Roma, sa ilalim ng imperyo ng Roma, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ito na kanyang isinulat ang mga sumusunod na kanyang mga sulat, mga kapatid sa Diyos. Kaya lumabas yung sulat niya sa mga taga-Colossus. Lumabas yung kanyang sulat niya para kay Philemon, at gayon din ang kanyang sulat sa mga taga-Ephesians, at gayon din ang kanyang sulat sa Philippians, mga kapatid sa Panginoon. Well, itong apat na ito na kanyang mga isinulat, mga kapatid sa Diyos, sa gitna at sa kabila ng hindi makatarungan na naging karanasan na Apostol Pablo na siya ay ikinulong. Well, sa loob ng apat o higit pa na mga taon, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Pero ang kagandahan niyan, sa gitna at sa kabila ng mga tanikala na kanyang naranasan. Well, ilagay po ninyo sa inyong mga isipan at puso, mga kapatid sa Diyos, bawat kanyang ginawa na sulat o lahat ng kanyang mga sulat sa mga taga-Colossus, kay Philemon, at gayon din sa mga taga-Ephesus, at gayon din sa mga taga-Pilipos, ay maituturing natin, mga kapatid sa Diyos, na punong-puno po. Una, ng pagpapasalamat. Yes, punong-puno ng pagpapasalamat. Sinasabi natin ito, basahin ninyo ang sinasabi ni Paul sa Colossians. Balikan ninyo chapter 1 verse 3 and 12, at gayon din chapter 2 verse 7, at gayon din sa chapter 3 verse 15, at gayon din ang chapter 4 verse 2, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Pangalawa, na ang kanyang mga sulat ay punong-puno din ng biyaya, mga kapatid sa Diyos. Kaya kay Apostol Pablo, hindi nawawala yung pamumutawi ng patungkol sa grasya ng Panginoon. Well, sinasabi natin ito, basahin ninyo ang kanyang mga sinabi diyan sa kanyang sulat, Ephesians, balikan ninyo chapter 1 verse 2, at gayon din ng chapter ng verses 6 to 7, at gayon din ng chapter 2 verse 5, at gayon din ang chapter 3 verse 2, at gayon din po ang chapter 4 verse 7, at gayon din ang chapter 6 verse 24. It's about the fullness of the grace of God na kung saan ay lagi na sinasambit na Apostol Pablo. At pangatlo, sa lahat ng kanyang mga sulat na ito ay hindi lamang punong-puno ng pagkapasalamat at gayon din ng biyaya ng Diyos, kundi ito rin ay punong-puno ng kagalakan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, well, you may check ang kanyang sinasabi sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, chapter 1, verse 4 and verse 18, at gayon din chapter 2, verse 2, chapter 3, verse 1, at gayon din chapter 4, verse 1 and 4. Well, mga kapatid sa Diyos, totoo po yan. At gayon din panghuli, na sa kanyang mga panulat, mga kapatid sa Diyos, ay punong-puno rin ng pag-ibig o pagmamahal, mga kapatid sa Panginoon. Try to check
ang kanyang sinasabi sa kanyang sulat kay Pilemon, bagaman darating tayo doon, sapagat yon ang kanyang panghuli na kung saan isisiris natin patungkol sa kanyang sulat, chapter 5, verse 7 and 9, mga kapatid sa Panginoon. Ano ang challenge nito? Well, sa gitna ng ating mga kabalahan sa buhay, sa gitna ng mga ating pong nararanasan na iba-iba sa araw-araw, mga kapatid sa Diyos, nawa, mga kapatid sa Panginoon, ay nandun lagi sa kaibuturan ng ating mga puso, mga kapatid sa Diyos, ang buhay na palabati. Yes, ang buhay na kung saan ay kinakasangkapan ng Diyos, na sa bawat pagkakataon ay maaari tayong kasangkapanin ng Panginoon at ating pairugan yan, na kung saan ay punong-puno rin ng alin ng patuloy na pagpapasalamat natin sa Panginoon. At gayon din ang patuloy na pinanghahawakan natin na biyaya ng Diyos. At gayon din ang patuloy na dumadaloy na kagalakan sa ating mga puso. At gayon din ang patuloy na kung saan ay dumadaloy na pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso at buhay. Upang sa ganon sa ating pangpaglilingkod at sa ating pong mga ministeryo, ang mga bagay na ito ay nagsisilbing ilaw, nagsisilbing asin na kung saan ay maari pang pamarisan, maari pa na kung saan ay makapagpalakas din sa iba. Halimbawa na lang na kung saan ay bakit si ganito na masugid na mananampalataya sa Panginoon. Bakit si pastor na ito na kahit na laging hinahampas ng problema, mga pangailan at ganito, ganyan ay nandun pa rin na kung saan ay maganda pa rin ang kanyang facial na aura. Beautiful pa rin, handsome pa rin at gayon din na para bagang walang problema. At gayon din na kung saan ay lagi pa rin namumutawi sa kanya ang pagpapasalamat. Lagi pa rin namumutawi sa kanya ang biyaya ng Diyos at lagi pa rin na kung saan ay nakikita, nababanag sa kanya ang walang kupas na ganda ng kanyang kagalakan at gayon din ang hindi nagmamaliw na namumukadkad na pag-ibig meron siya. Ano kaya ang sikreto ng kapatid na ito? Ano kaya yung sikreto ni Pastor? Well, mga kapatid sa Diyos, kwento niya kung ano ang sikreto. Kaya nga ho, sa Apostol Pablo, napakaraming mga kwento, napakaraming mga panulat, kanyang mga sinabi na at pinagdaanan natin at marami pa hanggang makarating tayo sa panghuling verse ng kanyang huling sulat, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Well, hanggang dyan lamang tayo sa ating pagtalakay at purihin natin, pasalamatin natin ang Diyos. Natapos natin ang pag-aaral patungkol sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas. And we praise and thank the Lord for that, for every message and challenge na ating pong natanggap. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay lahat ay magpasalamat, magpuris sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon ay ating pong bati ng mga kapatid natin na birthday po nila. Yes, binabati ko po ang aking kapatid. Yes, ang sinusundan ko. Yes, si Manang Wilma Tangonan Arvidsson ng Sweden. Happy birthday sa iyo, Kamsat, kapatid. At gayon din ang kapatid na Grace Lapus, na ito rin na naging kaanib namin nung kami po yung nadistino John sa bandang Malabon Central.
United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Aya Fernandez Umipig Tolentino ng Santiago City, Isabela. At gayon din ang kapatid na Nobilin Kabakuna Barit ng Santiago City, Isabela. At gayon din ang kapatid na Gomez Alma Madriaga. At ang kapatid na Cheyenne Penson Malaka, yes, asawa ng ating Pastor Michael Malaka, dyan sa Bandang General Tinjo, Nueva Ecija. Ang kapatid na Jefferson Velasco ng Lubao, Pampanga. Parang kilala ko ito. Parang ito yung magaling umawit na naging estudyante natin sa John Wesley Theological Seminary, Philippines, Samal, Bataan. Yes. At siya ay nagpastor. At ayaw kung pastor pa rin siya hanggang ngayon. At gaya din ang kapatid Jaisel de la Cruz at ang Reverend Elmer Pio ng Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Penida Insyong Montemayor. Pastora yan? Kay Bishop Ruben. Pastora pala. Yes, kasama sa mga pastor ni Reverend Dr. Bishop ng tawag kay Ruben Espejo ng Bacoor City, yes, Cavite, yes. Happy birthday sa inyong lahat at gayon din ng kapatid na Arking DL, yes. Sino yan? Mula dyan sa bandang Acacia, Malabon City, Metro Manila. Marami kasi mga pangalan sa Messenger na kung sa Facebook na kung saan ay binabaliktad at gayon din nauna yung pilyedo, pangalan o kaya binabaliktad mismo yung pangalan at gayon din na kung saan meron din na kung saan ay napakarami na kung saan ay birthday po nila na nakalagay sa iba-ibang Facebook account nila. Well, sa lahat sa inyo ay happy birthday. Aming amataming Diyos, pagpalain po ninyo lahat po ng may birthday sa araw na ito. At lahat ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito, Diyos, saan man sila dako, sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa sa buong mundong ito. Katulad ng mga nabanggit na mga pangalan, Panginoon, lahat po sila inyo pong patuloy na kadaupang palad na iniingatan, proteksyonan, pinagpapala at tinutulungan upang sila ay makapagtagumpay at kanilang maisakatuparan ang kanilang mga mithiin sa buhay. O Diyos, na Ikaw lagi ang nagiging sentro ng kanilang puso, ng kanilang pamumuhay, ng kanilang ugnayan sa iyo, at sa iba at gayon din pamilya, meron sila, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang mga hanap buhay, pagpalain, O Diyos, ang kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw. Pati na po ang kanilang mga kalusugan ay maging maayos, maging okay, Panginoon. Yes, sila na mga sanggol, pagpalain niyo sila sa kanilang paglaki at gayon din hanggang sa marating nila ang rurok ng tagumpay ng buhay na ito sa gabay mo at gayon din ng kanilang mga magulang. Marami pa po, Panginoon, ng darating na birthday ng bawat isa sa kanila. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Yesus. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay,
at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Inihiling na bipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim. Laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay ang pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday sa araw na ito. Gayon din ng bawat sanggol may sinilang sa araw na ito. I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, tayo po ay dumako sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. At meron ba tayong mga prayer request type natin? Gayon din birthday ba ng ating mga kapamilya o sino mang kakilala natin? Pwede niyong batiin, sulat ang kanyang pangalan, send ninyo. Sabihin niyo birthday ng ating pong mabati may panalangin. Yes, mula sa ating kapatid na Educator Florenda Nabua ng ating kapatiran dyan sa bandang San Fabian, Pangasinan. Ito ang kanyang paabot na mensahe. Thank you po, Bishop, for praying for the successful operation and speedy recovery ni Vic Ubaldo ng kanyang spinal cord. Maraming salamat po. God bless you po in your ministry. Welcome. At maraming salamat din. We praise and we thank the Lord of Jesus Christ sa napakamatagumpay na kung saan ay gagawin po ninyo na operasyon ng kapatid na Vic Ubaldo, na kung saan aming Ama at aming Diyos na ito po ay magaganap mismo nitong darating na Lunes, November 7. Well, pagpalain niyo, Panginoon, at kasangkapanin ng mabisa at matagumpay ang pagamutan kung saan siya ay naroon diyan sa bandang Bataan. At umasa kami, Panginoong Diyos, maging ang kanyang speedy recovery, ang kanyang lubos na kagalingan, ang kanyang lubos na restorasyon, upang sa ganon, Panginoong Diyos, good health and wellness ang siyang kanyang matatamo, Panginoon, buhat sa iyo at buhat sa lahat ng inyong mga kinasangkapan. Yes, Lord Jesus, na kung saan ay magiging maayos ang magiging kalagayan ng kanyang spinal cord. Yes, marapatin po ninyo na maging ang kanilang pangangailangang espiritual at financial ay matugunan. Bless mo laging kapatid na Vic Ubaldo at gayon din ang kabuuan ng pamilya Ubaldo
At gayon din po ang buong pamilya ng Nabwa. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon at shout out sa kapatid na Vic Ubaldo and family at gayon din kay Educator Florenda Nabwa. Gayon din mula kay Pastora J. Alba, yes, ang apo ng DSE Reverend Moises Capuli, na kung saan na ito ay development sa ating pong pangumusta kung ano ba ang kalagayan ng ating kamanggagawang DSE Reverend Moises Capuli. Yes, diyan sa Bandang Kulyon na Palawan na sa kasalukuyan ay nasa Veterans Memorial Hospital ng Quezon City. Well, ito ang mensahe. Okay na po, Bisya, pwede na po siyang lumabas bukas ngayon. At ang naging operation niya noong nakaraang Biyernes ng hapon, hip replacement surgery, nilagyan po ng bakal ang hips niya. Nagdadasal po ang pamilya na sana'y maging sapat ang aming pondo para mabayaran po bukas ngayon ang total expenses. Well, at gayon din na kung saan ay akin din kinamusta ang anak ng DSE Capuli na si Dr. Christine Capuli Calika dito sa Quezon City. Dito naman ang kaniyang sagot. Amen po, Bishop. Thank God for discharge na po tomorrow ngayon. Papa, as outpatient na po, physical therapy. Thank you so much po sa love and prayers. God bless po. Yes, Lord Jesus, salamat po sa development patungkol sa aming kamanggagawang DSE Reverend Moises Capuli. Salamat po sa Veterans Memorial Hospital na siyang gumawa ng kaniyang operation. At sa mga medical frontliners na kinasangkapan mo, medicines, food, and so on and so forth. At gayon din ang kanyang mahal na anak na Dr. Christine, na doktor din. At gayon din ang kanyang apo si Pastor J. Alba. Umasa kami, Panginoong Diyos, ng kaniyang paglabas mula sa pag-abutan. Sa araw na ito ay makapagdudulot, Panginoon, ng mas maganda na kaniyang kalalagyan, Panginoong Diyos. Abdalangin namin, Panginoon, sa kaniyang patuloy na physical therapy hanggang sa magumilom ng mga sugat ng tuluyan at gayon din na makarecover siya at ma-restore siya ng tuluyan para sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoong Diyos. Marapatin po ninyo at gayon din na matugunan po ang kanilang pangailangan financial, o Diyos. Marapatin po ninyo. Pagpalain niyo si DSE Reverend Moises Capuli at gayon din ang kanyang buong pamilya at gayon din ang kanyang ministring ginagampanan. Pati na po, Panginoong Diyos, ang Pastor J. Alba na kanyang apo sa kanyang buhay, pastor at paglilingkod at ministeryo, pagpalain mo rin, maging kanyang mga pangailangan. At gayon din ang anak ng DSE Capuli na si Dr. Christine Capuli Calika, pagpalain din po niyo siya ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, lalo na Panginoon na kung saan ay siya bilang mother at father sapagkat ang kanyang asawa ay nasa piling na rin ng Panginoon. Yes, pagpalain mo rin ang kanyang ministry sa medical. Yes, in the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Shout out kay DSE Reverend Moises Capuli at gayon din kay Dr. Christine Capuli Calika and the family. At gayon din Pastor J. Alba. Yes, purihin natin ang Panginoon. Gayon din
mula sa ating kapatid na arkitek Rodrigo Roda Lagman ng, saan ba nakatira siya? Yan pa rin ba sa bandang Barangay Dangkol ng, ng Sito Balanga, Bataan o nandiyan na sa bandang Valenzuela City, Metro Manila ng Barangay Punturin. Yes, saan man sila nandun sila. Yes. Yes, ang kanyang paabot na mensahe, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Please pray for Dang. Yes, ibig sabihin yung kanyang anak na babae. Confined at Chinese General Hospital for operation daw po sa appendicitis. Salamat po, welcome. At ang karugtong ng kanyang mensahe, sapagkat meron akong tinanong sa kanya, wala pong sinasabi. Yes, tinanong ko kasi kung kailan ang kanyang operation. Asap po siguro dahil hindi nawawala ang sakit, lagnat at pagsusuka. Sama po natin sa panalangin si Dan. Aming Ama at aming Diyos, maaari po ba na inyo pong kadaupang palad itong si Dan Lagman? Habang siya ay nandyan sa Chinese General Hospital na inihahanda, naghihintay sa kanyang operation sapagkat meron po siyang pinagdadaanan na appendicitis at gayon din na kung saan ay hindi po nawawala ang sakit lagnat at kanyang pagsusuka. Aming Ama at aming Diyos, kasangkapanin po ninyo ng mabisa ang pagamutan na ito. Ang mga umasikaso, nag-aaruga ng mga medical frontliners at lahat po ng medical procedures na inilalapat sa Kanya, including medicines and food, lalo tigit Panginoon ang aming sama-samang panalangin upang sa ganun Panginoon Diyos ay makamtan ni Dang ang katagumpayan ng operasyon ng kanyang appendicitis tungo sa kanyang lubos na kagalingan, restorasyon at gayon din na magumilom ang mga sugat, magimayos ang kalagayan, Panginoon, ng kanyang panloob at panlabas na pangangatawan. Yes, for good health and wellness and even for spiritual and financial provision at gayon din na matigil, Panginoon, ang kanyang naramdaman na sakit kirot at gayon din ang kanyang lagnat at gayon din ang kanyang pagsusuka. In the mighty name of Jesus, marapatin po ninyo and that we claim and we declare for her complete healing, recovery, good health and wellness, to restoration and even spiritual and financial provision, and for the success of that operation, Panginoon, para po sa kanya. I-bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Lagman. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at shout out sa kapatid na Dang Lagman. At gayon din ang buong pamilya ng Architect Rod at kanyang mahal na asawa. Yes, ang kapatid Lagman and the whole family. Well, gayon din mula sa ating kapatid na educator Maricel Gaditantenko ng Hermosa, Bataan. Good morning po, Bishop. Thank you, gayon din po sa inyo. Minsan pa po. Opo, ano po yung minsan? Pakisama po sa daily prayer ang friend kong si Rose Stanislao. Para matatandaan ko ito na pinapanalangin din natin to, ano? Hindi po maayos ang pakiramdam niya, ang panalangin at sama-samang dasal ay dinididig ng langit. Prayer works. Tama ka, kapatid na Maricel. Thank you po. Welcome, to God be the glory. Yes, Lord, Jesus, pinaparating po namin ang prayer request ng kapatid na Maricel Gaditantenko, bagaman alam na din yung Panginoon ang prayer request nito. At maging ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang friend na si Rose Stanislao, na siya namang aming sama-samang inilalapit sa inyo
upang ang kapatid na ito, Panginoon, ay marapati na inyo pong dulutan, Panginoon Diyos, ng maayos na pakiramdam at maayos na kalagayan ng kanyang kalusugan at pangatawan, Panginoon. We pray, O Lord Jesus Christ, for your direct divine intervention that will provide unto her, O Lord Jesus Christ, your in-depth, embracing love that will indeed comfort her, and even your grace and your Holy Spirit that will provide her, O Lord Jesus Christ, the strength, the courage, and hope to commit everything unto you, O Lord Jesus Christ. Yes, Lord, kung ano man ang pinag-uugatan ng kanyang hindi maayos na pakiramdam, Panginoon, in the mighty name of Jesus, we cast out the root of this. In Jesus' name, and even for her, O Lord Jesus Christ, to experience, to receive the bounty of your blessing for the fullness of healing and recovery, good health and wellness, O Lord Jesus Christ, and even to restore and overhaul spiritually her living existence, O Lord Jesus Christ. Yes, pagpalain niyo ang buong pamilya ng Rose, ang Stanislao. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. At gayon din akong sana'y mensahe na pagbati. Yes, happy birthday daw kay kapatid na Wilma Tangonan Arvidson na nandyan sa bandang San Isabela, pero uwi siya sa Sweden nitong darating na 5 ng November. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagigisa sa birthday ng kapatid na Manang Wilma Tangonan Arvidson. Pagpalain niyo siya, O Diyos, ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay, ang kanyang pangatawan, at gayon din ang kanyang pagdiriwang, Panginoon, na nakasentro sa iyo. Yes, patuloy, Panginoon, ay paramdam po ninyo ang inyong pakikitaupang palad sa Kanya, at gayon din ang inyong message sa Kanya, at gayon din ang pagpapabot niyo sa Kanya, Panginoong Diyos, ng malawig na buhay, maayos na kalusugan, at gayon din matibay na pangatawan, Panginoon. Pagpalain niyo siya at gayon din ang kanyang mga mitin pa, at gayon din, Panginoon, na marami pa na darating na birthday ng kanyang buhay with good health and wellness, successes and blessings, and even for the deepening of faith and growing of her spiritual life, O Lord Jesus. Ingatan niyo, Panginoon, at gayon din ang kanyang paglalakbay nitong 5 ng Nobyembre pabalik sa Sweden. Makarating siya na maluwalhati at ligtas, at gayon din pagpalain mo siya sa kanyang muling paninirahan doon. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, that you may continue to bless the whole family of Tangonan and Arvidson. In Jesus' name, Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Manang Wilma Tangonan Arvidson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan natin, kapatid na Wilma Tangonan Arvidson sa kanyang birthday sa araw na ito. Gayon sa kanyang mga kasama sa araw na ito dyan sa Barangay San Isabela, South Outer dyan. Purihin natin ang Panginoon, at gayon din mula sa shout out sa kapatid na Joy Santos, Lisa Santos sa Tamayo, at gayon din ang kanyang asawa si Willie Tamayo, at ng kanilang anak si Giyon dyan sa bandang Barangay Punturi ng Valenzuela City,
Metro Manila, mga kaanib po ng Trinity Methodist Church, shout out tuloy dyan at maraming salamat sa inyo pong paabot na panalangin at blessing. Puri na po patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon ingatan at pagtagumpayin ang inyong mga buhay, hanap buhay at gayon din ang inyong mga pananampalataya at espiritual na pamumuhay. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, shout out, Joy Santos. At gayon din ang pamilya ng Tamayo, Lisa, yes, kapatid na Willie at Guillaume. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise at gayon din ang Trinity Methodist Church. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang libing ng ating kamanggagawang Reverend Alex Saclayan nitong darating na 4 ng Nobyembre, ibig sabihin ay yes, bukas. Sa sunod, yes, sa Friday. Yes, November 4, alas 7 po ng umaga yung service. At gayon din hopefully ang kanyang interment ay alas 10 ng umaga dyan sa bandang Holy Cross ng Quezon City. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang buong pamilya ng mga saklayan ditong nalalabing pagpupuyat, pagbabantay at gayon din ang mga nangyayaring mga wake services at gayon din ang pinaka-araw mismo ng necrological burial service and interment, pagpalain at pangunahan. At gayon din, Panginoon, ang patuloy na pagkakalob ninyo ng ibayong kaaliwan, kalakasan at gayon din ng mga pangailangang biyaya ng buong pamilya ng saklayan. At gayon din, Panginoon Diyos, na patuloy nilang pangawakan ang iyong pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan bilang katibayan ng inyong ng pag-asa, Panginoon, atid mo sa kanila at gayon din sa bawat isa. Yes, Lord Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, we indeed commit and trust the entire existence, the body, the soul, and the spirit of Reverend Alex Saclayan unto your hands for your continuing care and guidance and reign over him in the heavenly realm. And so with the whole family of Ramos, sa pagpanaw din ng Mother Nenita Ramos Samorjan sa Banang Chicago, Illinois, for your continuing upliftment and presence to all of them as bereaved family, O Lord, that Jesus Christ, and indeed we commit also the body, the soul, and the spirit of Mother Nenita Ramos unto your hands, O Lord, that Jesus Christ, and even the whole family, to bless them all the way, O Lord, Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At tayo po ay dumako sa karugtong ng ating mga panalangin, mga kapatid sa Diyos. Tunay nga naman hindi nawawala ang merong mga karamdaman sa panahon na ito. At napakarami sa buong mundo na nasa loob ng pag-amutan sa dami ng mga hospitals, clinics, maliban pa sa mga nasa mga quarantine dahil po sa pandemic di pa natapos at gayon din. Ang mga nasa baling ng karamdaman sa kanilang mga tahanan, nakabahagi po ng ating Ministry of Prayer and healing. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, aming Ama at aming Panginoon, marapatin po ninyo na lahat po ng merong karamdaman, kilala man namin o hindi, saan man sila dako naroroon sa buong mundong ito, ay umaasa po kami, O Diyos, ng iyong patuloy na pagkilos, pakikidaupang palad sa bawat isa sa kanila sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at sa lahat ng inyong mga kinakasangkapan upang makapagministeryo sa kanila, O Diyos, makapangyayari, Panginoon.
ang iyong kalooban at gayon din ang iyong miraculous acts of doing something good para sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Katulad po ng mga kapatid o Diyos na araw-araw pinapanalangin po namin. Pastora Baby Bulgado ng Calaucan City, gayon din ang kanyang anak na si Connie Bulgado, Nanay Rebelina Makatugal at Nanay Sophia Mercado ng Bataan, pati na po Panginoon ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan, Minerva de la Cruz ng Calawag, Quezon, Hyde Sian Polido ng Calawag, Quezon, at gayon din o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Nancy Salazar at Agnes Moseros at ang kapatid na JC Salazar dito sa bandang Cavite o saan man sila, at gayon din ng kapatid na Pastor Graciano Corpus ng Cabanatuan City and Nueva Ecija, Teresita Cabrigas ng Bacoor City, Rosemary Magsigla ng Bacoor City, Sonia Peña Puerte ng Bacoor City, at gayon din o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pilipinas Flores ng Cabatuan, Isabela Estalita Palma ng Quezon City, at gayon din o Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, Ida Corazon Navarro, Mary Labar Ilanado Navarro ng Sito Balanga, Bataan, Evangelist Jesus Anilisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Melita Celestra ng Talim Island, at gayon din ang kapatid na Grace Ramos Jimenez ng Chicago, Illinois, Oscar Moreno ng Rosales, Pangasinan, Valentino sa Baybay, at gayon din ang kapatid na Iason Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, at ang kapatid na Alvin Morales, Pastor Oliver Uchia ng Cebu City, Jane Lumacan, Ann Navarro, at gayon din ang kapatid na Ricardo Cacho, at ang Pastor Simeon Arsiaga ng Tarlac. Lahat po sila, Panginoon, na sama-sama po namin idinudulog ay marapatin niyo, Panginoong Diyos, na lahat po sila ay nakakaranas ng inyong pagkilos, Panginoon. Ang patikim ng iyong kaharian, ang inyong patuloy na pangangasiwa sa kanila na makapagkakaloob ng tibay, ng loob, ng pananampalataya, at gayon din ng encouragement at pag-asa, Panginoon, na kailangan nila. Na hindi sila manglulupaypay, Panginoon, kundi lalo sila na nagiging maigting ang kanilang yakap, pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Lord Jesus Christ, pagpalain mo silang lahat at inyo pong marapatin, nagawaran ng lubos na kagalingan na kailangan nila ma-restore ang kanilang pangangatawan at kalusugan upang maging maayos at maging okay. At gayon din na sila ay makarecover, Panginoon, at kung ano man ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, spiritual at financial, at gayon din ang mga iba pa ay matugunan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat pangangailangan nila, pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi ang mas malawak na pamilya. Ang buong mundong ito, Panginoon, ang lahat po ng mga bansa, lahat ng mga pamilya at lahat ng saklaw ng buong mundong ito, Panginoon, sa iba-ibang mga bansa, O Diyos, the entirety of your creation, O Lord Jesus Christ, to be restored, O Lord Jesus Christ, in accordance to your will, in accordance to your wangis, at gayon din sa iyong kalooban, so that the entire creation, Panginoon, will be under your kingdom, O Lord Jesus Christ, and your blessing and your righteousness,
your holiness, and that peace and justice na siyang kailangan, Panginoon, ng lahat ng bansa at gayon din ng lahat ng mga tao at lahat ng mga pamunuan sa mundong ito, Panginoon, marapatin niyo. Let your peace, let your holiness, and your justice, righteousness, and your will, O Lord Jesus Christ, to reign over all. At gayon din, Panginoon, na kung saan we lift up unto you, O Lord Jesus Christ, those who are being affected by the past, paeng at typhoon, na sila makarecover, ma-restore ang kanilang mga nasira na kagamitan at gayon din ang kanilang mga pananim. At gayon din, Panginoon, sila na nawalan ng mahal sa buhay, ang iyong comfort. At gayon din sila, Panginoon, na kung saan ay nag-struggle sa panahon na ito, tulungan mo sila. At gayon din ang mga tumutulong sa kanila from the government at gayon din sa NGOs at gayon din sa mga individuals, pagpalain niyo ang sama-samang pagtugon sa lahat po ng bawat pangangailangan. O aming Ama, taming Diyos, i-bless mong bawat isa. Yan sa aming haharapin na bagong araw na ito at gayon din ang mga darating pang mga araw at mga gawain namin. Mahayag ka, Panginoon, sa araw-araw at mahayag ka sa lahat po ng iyong kapahayagan sa buhay namin. Binabalik po namin sa iyo lahat po ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon at kaisarap manalangin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At kumusta po kayo? Mga kapatid sa Panginoon, kumusta ang kalagayan niyo? Kumusta ang panahon dyan? Dito ay makulimlim, pero meron akong nagigitang sinag ng araw. Sana nga naman ay yung papasok na panibagong bagyo ng pangalan ay Queenie ba yan? Queenie? Ngayon, papasok? Ay, nandito na sa Pilipinas. Nandito ka na pala sa Pilipinas, Queenie. At nawa ay hindi po ito malakas at hindi po ito makapinsala, kundi umalis na. Paalisin na natin ang bagyo na yan, na Queenie. At hindi pa natapos yung epekto nito ay Kaya nga purihin po natin ang ating Panginoon. At kumusta kayo? Kumusta ang inyong mga buhay, pamilya? Kumusta ang mga trabaho, ministeryo niyong ginagampanan? Kumusta ang inyong mga heart? Ang inyong mga isip? Kumusta ang inyong mga pangailan sa araw-araw na tugunan ba? Salamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa mga comment. At sa inyong pag-share sa bawat episode voluntarily. Salamat po ng marami at shout out sa ating mga kapatid, kapatid Nelda Nunan, dyan sa Batang USA, God bless Nunan family. Pangalapakan natin, hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kapatid na Aurora, Nito Layog ng Aim Luwakan, God bless Layog family. Purihin natin ang hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Panginoon at ating pong atunghayan ng mga comments na inyo pong pinarating sa Raidon Ministry. Kumusta kayo dyan sa bandang Maria Aurora, ng Aurora Province, kapatid na Josie Rose, Evangelista sa Lebanon family. God bless you all. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much. Likewise, pwede po po ng puso at gayon din ang panalangin. At gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang General Trias City, Cavite, at gayon din ang iyong destino, Concio, Ciudadalina Village sa Methodist Church ng Tres Martires City, Cavite. Kapatid na Reverend Bonifacio Gansit at gayon din ang iyong mahal na asawa, Eliza Dormeo Gansit and the whole family. God bless you all and your ministry that you're doing every day. Ang kanyang comment, hello po, magandang umaga po sa lahat. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan at gayon din ang kanyang mahal na asawa, very supportive. Diakonesa Eliza Dormeo Gansit, dyan din sa dakong yan. God bless the whole family. At gayon din ang iyong academic work at gayon din ang iyong papangibang pinagkakabalan. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po sa lahat. Maraming salamat. Pagkakabali po ng puso, prayer. Gayon mo ka ng tao may puso sa mata at nakanganga. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta kapatid na Hilda Minay? Ang hindi kumukupas na kanyang ngiti.
na kung saan ay naribon. Yes, purihin natin. God bless the whole family. Ang kanyang comment, amen, at gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars at sa ribbon meron nakasulat na blessed. Hallelujah. Kumusta kayo dyan sa Batang Talim Island, B ng Rizal, kapatid na Melita Celeste at gayon din ng Pastor James, Jaime Celeste. God bless the whole family at gayon din ang naging ministry ginagampanan dyan. Ang kanyang comment ay mabiyayang umaga po, Bishop Lito, Ma'am Jean at sa lahat ng mga Karaydon Ministry. Kumusta po kayong lahat dyan? Salamat po at gayon din po sa inyo at kumusta rin po kayo dyan. Ang apekto ng bagyong si Paeng, was out po ang aming panghanap buhay. Buhay po namin dito sa Talim Island. Nag-stroll po, babe. Bayan ng Laguna Lake si Paeng. Yes. Winabi niyo po ng mga panalangin, kayo din mo kanantaw ng mga tagtalong puso, purihin natin ang Panginoon. Yes, alam ninyo, maging dito sa bandang Cavite ay naapektuhan din, bandang Nobeleta at mga iba pang mga dago. Yes, gayon din sa bandang Barm at sa iba pang dago ng Luzon at Mindanao. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, tunay nga naman napakarami pong hinagupit ng nakalipas na bagyong Paeng na siya naman, Panginoon, na kung saan ay amin pong dinudulog sa inyo. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, tulungan mo ang aming mga kababayan upang sila ay makabangon muli sa bawat nasira, Panginoon, na pangkabuhayan at gayon din sa mga ari-arian. Marapati niyo, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, na patibayin mo ang kanilang mga lumang kanilang pananampalat at gayon din ang kanilang paggapit sa inyo, Panginoon Diyos. Ibalik mo, Panginoon, ang mga blessings, pangkabuhayan, at tatag ng loob at maayos na kalusugan, pangawan, siksik, liglig at umaapaw in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. And even to bless Laguna, Dibay at lahat po ng mga kailugan at gayon din karagatan at lahat ng mga pinanggagalingan ng mga isda o aming amataw ng Diyos, pagpalain ninyo at gayon din ang lahat ng pinaggagalingan ng mga pagkain katulad po ng mga bukirin, mga palaisdan, mga livestock at lahat po. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Well, gayon din, kumusta kapatid? Diyos sila mga katugal Baklig dyan sa bandang Samaya sa Balanga City, Bataan. At kumusta rin ang iyong mahal na asawa, Reverend Alex Baklig. God bless the whole family and your ministry. Ang kanyang comment, mainit na umaga, Bishop, Ate Jean Olabiat, lahat ng Karaydon Ministry. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan. At gayon din natin, comment muna sa kapatid na Melita Celeste na Bishop. Opo, kapatid na Melita, pakisama po mga anak namin. Lahat na pag-iingat ng Diyos ay suma kanila at God bless you more us all. Wherever you po ng mga panalangin at gayon din ng mukha ng tao, may puso, may puso, may puso, 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 bulaklak ng rosas, mukha ng tao na kung saan ay madalawang puso sa mata at gayon din nakanganga. Yes, at gayon talbos sa malunggay, peace, bulaklak ng sunflower, gayon din ng puso, purihin natin ang Panginoon. Yes, ang karugtong ng kanyang prayer request. Yes, tayo po ay mag-roll call sa panahon na ito. Mula kay kapatid na Melita Celeste na Joseph A. Celeste, pakisabi po kung presence po kayo. At gayon din si Alona A. Celeste, Alma A. Celestra, at gayon din si Jaime Celestra Jr., Ramon A. Celestra, Mary Ann A. Celestra, Maria Teresa A. Celestra, Arvin J. A. Celestra, Remia Celestra, at God bless you more and us all. Purihin natin ang Panginoon. Binabi niyo po ng mga panalangin at gayon din ng mga puso-puso, bulaklak ng rosas, mukha ng tao, may puso sa dalawang mata, at gayon din talbos sa malunggay, peace, bulaklak ng gumamela at gayon din puso, mukha ng tao, may puso, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, palapakan naman natin ang buong sila sa family sapagkat pinagpala sila ng Panginoon ng maraming mga anak at gayon din mga manugang at gayon din ang mga po aming ama naming Diyos.
Kadalangin po namin ang kabuuan ng pamilya ng mga Celestra, lalo tigit Panginoong Diyos ang mataimtim at kapahayagan ng pagmamahal ng magulang sa mga anak, mga kapatid, aming Ama at aming Diyos, sa mga nabanggit na mga pangalan na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat, proteksyon, pagpapala sa kanilang lahat. Yes, gayon din ang kanilang mga kabuhay na lalong magiging masigla at mabunga. At gayon din ang kanilang mga kalusugan na maging maayos. At gayon din, Panginoon, ang bawat nakaugnay sa bawat anak. At gayon din ang mga apo, pagpalain niyo at maging ang kanilang mga kinabukasan na maging maganda. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, na tutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At gayon din, lalo tigit, Panginoon, ang mag-asawang Pastor James at kapatid na Melita Celestra, Panginoon, pagpalain mo sila, lalo na sila po ay mga senior citizen. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas at gayon din ang patuloy na matagumpay at malago na kanilang ministeryo at pangunguna dyan sa bandang Talim Island, Binangan, Rizal, sa kanilang mga misyones. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Gayon din natin comment mula sa kapatid na Hilda Minay. Good morning, Bishop. Thank you very much. Kayo po sa inyo dyan na don't believe in luck or magic. Believe in God, His love, His blessings for your life. God bless it po. Thank you very much. Hallelujah. Yes, good morning din. Gayon din mula sa kapatid na Mita Celestra, Bishop, pati po mga anak nila at asawa po nila. Ingatin din po sila ng Panginoong Yesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Ready po ng panalangin puso. Yes, buka ng tao may tatong puso. Puso, bulaklak ng gumamela. Peace, talbos sa malunggay. Yes, masarap po namin. Buka ng tao nakanga may 2 puso at gayon din ng rose. Puso na may red ribbon. Purihin natin ang Panginoon. Musta kayo dyan sa bandang barangay Tondol ng Anda, Pangasinan? Yes, ang ating kapatid naman ng Macaria Carretero Raon. God bless the whole family. Ang kanyang comment, good morning po sa lahat, Bishop Lito, Ma'am Jean. Maraming salamat sa Radon Ministry. Purihin ang mapagmahal na Panginoong Diyos. God bless us all. Love, care, prayer always. Carretero Raon family. Bless po ang Tondol Beach Community Christian Church. Lahat bahay sambahan, bless ang mga bishops, pastors, deacons, deaconesses, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Bishop, maraming salamat sa mga prayers mo sa aming lahat. Welcome to God be glory. Mga anak, apo, manuwang bless po, hanap buhay. Praise God in Jesus' name. Amen, amen, amen. Maraming salamat so much, Lord. I love you, Lord. I love you all, mga kapatid, sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, we claim and we declare for that declarations and claim Manang Macaria Carretero Ron at gayon din na pagpalain ng Panginoon lahat po ng nabanggit niyo sa inyong message in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Whenever niyo po ng prayer mula dito hanggang doon, mula dito hanggang doon, puso mula dito hanggang doon, puso mula dito hanggang doon, at gayon din puso mula dito hanggang doon, puso mula dito hanggang dito. Palakpakan naman natin sa nag-uumapaw ng mga puso at panalangin. Hallelujah! Yes! Musta kayo, Educator Marisol Gandhi Tantengo dyan sa Batang Hermosa, Batang. God bless the whole family. Ang kanyang emoji comment, yan sa blessings. Purihin natin ang pangagayin din ang kanyang added comment. Thank you po, Bishop, sa lahat ng prayers. Welcome to God be glory. God bless you more po. Thank you likewise. Thank you, Jesus, for everything. You are our great healer. Yes. Pwede po ng panalangin at gayon din puso. At gayon din ang emoji ng prayer. Yes, na merong 4 na stars at may nakasulat na blessed the ribbon. At gayon din ang love you always. May 4 na star at isang puso. Yes, mula sa ating kapatid na Marita Celestra. Purihin natin ang Hallelujah. At comment mula sa kapatid na Josie Rose, Evangelista sa Laban. Amen at amen. To God be the glory sa mabiyang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. Binabidyo po ng mukha ng tao, prayer, mukha ng tao, prayer, at gayon din mukha ng tao, prayer. Hallelujah.
Kumusta ka na kapatid na Elaine? Alonso Mercado dyan sa bandang Bataan. Kumustang buhay, trabaho? Kumusta si Nanay Sophia? Yes, Mercado. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Lito Tangonan. God bless po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Mirna Binzon dyan sa bandang Caloocan City? Yes, Metro Manila. God bless the whole family. Ang kanyang comment, good morning po Bishop. Amen po. Thank you very much likewise. Prayers po sa malapit na mga anak. Itong buwan na po si Ronaldin Binson. I-bless niyo po na makayanan namin lahat ng gastusin sa loob ng sambahayan. Bigyan ng malakas at malusog na pangatawan. Asawa ko si Ben Caballas. Yes, siya lang ang naghahanap buhay sa amin at ako naman po lahat ng kailanganin sa school. Hatid sundo na naman, bigyan lang ako ng malakas sa paglalakad. Araw-araw po makatipid sa gastusin. Yes, ilang kilometro po yung nilalakad ninyo. Purihin natin pa. Hallelujah, praise the Lord. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagigisa sa panalangin para po, Panginoon, sa matagumpay na panganganak ng kapatid na Ronaldin Binson, na anak ng kapatid na Mirna Binson at Ben Caballas. Yes, pagpalain niyo, Panginoon, ang kalusugan ng magina, si Ronaldin, at gayon din ang baby na nasa kanyang sinapupunan, Panginoong Diyos, mailuwal na maluwalhati, na maging maayos, maging matibay ang kalagayan ng sanggol, at gayon din si Ronaldin. Umasa kami, Panginoon, na gayon pa lamang claim natin, dinideclare natin, Panginoon, na maging maganda po ang magiging buhay kinabukasan ng baby na isisilang, Panginoon, na iyan ay pagpapala mo sa buong pamilya. O aming Ama, aming Diyos, pagpalain niyo rin ang hanap buhay ng kapatid na Ben Caballas, umasa kami ng inyong pag-iingat, pagliligtas sa kanyang mga lakbayan at gayon din sa kanyang trabaho, upang sa ganun, Panginoon, ay maging laging malakas, malusog ang kanyang pangatawan, maging sa kapatid na Mirna Binson at gayon din lahat po sila bilang buong pamilya, at gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ay lahat po ng kanilang pangailangan ay matugunan, Panginoon. Lalo na sa panahon na ito na mahal po ang magkasakit, mahal po ang maospital at gayon din ang mga biliin. Tulungan mo sila at gayon din ang ministeryo ng kapatid na Mirna Binson sa kanyang paghahatin. Yes, sa paaralan. Iingatan niyo, Panginoon, upang ang lakas na taglay niya ay manatiling sustainable at gayon din sapagat siya po ay naglalakad papunta sa school pabalik. Yes, pagpalain niyo at gayon din ang mga pag-aaral, ang kanyang mga sinusundo, pinag-aaral ay makatapos sila sa pag-aaral, gayon din sa darating na panahon, maging maayos po ang kanilang kalagayan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buong pamilya ng Binson at Caballas. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen sa Panginoon. Yes. Shout out kay Ronaldin at gayon din ang kanyang baby at gayon din si Ben Caballas. Hallelujah. Added comment mula sa kapatid na Melita Celestina, Bishop, opo, pakibati po si Diaconessa Alma Pontanilla. Birthday po niya sa November 3. Salamat po, Bishop Lito, Ma'am Jean. At God bless you more po. Dahil po ng mga panalangin at gayon mo ka na may puso at gayon din. Puso, bulaklak ng rose mo ka na tao nakangam nilong puso at gayon din ng talbos ng malunggay. Yes, kung nakikinig ka man, Diaconessa Alma Celestia Pontanilla, diyan sa bandang Paniki Tarlac, yes, tanggapin mo ang pagbati ng iyong mahal na ina at ama, yes, yan sa bandang Talimaylang Binarsal at gayon din na sinasamahan namin ang pagbati, yes, sa iyong birthday bukas. Aming Ama, aming Diyos, pagpalain mo ang Diaconessa Alma Celestia Pontanilla,
Dahil bukas po ay birthday po niya. O aming amataming Diyos, pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangatawa, gayon din ang kanyang ministeryo bilang diakonesa, at gayon din, Panginoon, ang pangkabuhayan ng pamilyang ito, ang kanyang asawa, ang kanilang mga anak, lahat sa kabuuan ng pamilyang ito. Pagpalain mo sila lahat, Panginoong Diyos, sa lahat po ng larangan. Marami pa po na darating na mga kaarawan ng buhay ng kapatid na diakonesa Alma Celestra Puntanilla, na pinagpapala mo at inyo pong pinagtatagumpay iniingatan. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Diakonesa Alma Celestra Puntanilla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin ang kapatid na Diakonesa Alma Celestra Puntanilla na birthday niya kahapon, na birthday niya rin ngayon, at bukas. At itsuraman natin ang kanyang buong pamilya. Purihin natin ang kanyang hallelujah, praise the Lord. Gayon din mula sa kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Diliman, Quezon City, para Manila. God bless the whole family. Ang kanyang pamilya, good morning po, Abisha, pati Jean, Mami Biyaya, God bless. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan, at gayon din ang kanyang emoji na bumabati, yes. Nakaganon siya at may 2 puso, yes, sending hugs. Puri na parang thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan, at gayon din ang emoji ng puso kulay pink na kanyang yakap-yakap, at gayon din ang emoji ng puso. Meron nakasulat na amen, merong 5 stars. Purihin natin tayo. Gayon din ang added comment ng ating kumare, Educator Jocelyn Makatugal Baklig. Amen, amen, amen. Wali-wali po ng panalangin puso, at gayon din na malakpak po tayo ng dumadagundong. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Kumusta ka kapatid na Achi? Mari na tapon doon dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Maayong adlaw sa tanang dagang salamat. God bless the whole family and your medical work at the hospital, at gayon din ang iyong ministry bilang administrator ng Hulor Friendship Prayer Brigade. Yes, God bless you. Purihin natin ang bagay din ang kanyang emoji ng mukha ng tao na kung saan ay anointed. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang added comment. Shalom sa lahat. Purihin natin ang Diyos. At gayon din po ang kanyang kapatid na Penida Ensyong Montemayor. Yes. Nice to meet you in this live streaming. Where are you in, in the Philippines? Parang kilala kita. Yes, purihin ang Panginoon. You are from, Bacoor City, Cavite. Yes, katiwala ng Diyos na pinamumuna ng ating Reverend Dr. Bishop, Ruben Espejo, purihin de la Cruz, Ruben de la Cruz. Yes, kapatid na, Penida Insyong Montemayor, Pastor ba? Pastor, yes, Penida Insyong Montemayor ng katiwala ng Diyos. Purihin natin ang God bless the whole family. At gayon din na kung saan ipinababati po namin sa inyo, na kung saan binabati ka namin ng happy birthday sa iyo sa araw na ito. Puri natin ang Panginoon. Kanyang comment, God bless us all. Thank you very much. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming amataming Diyos, pagpalain mo ang Pastor Penida Ensyong Montemayor ng katiwala ng Diyos na Iglesia sa pangunguna ng kapatid na Reverend Dr. Abisha Ruben de la Cruz. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming birthday celebrant ang kanyang buhay upang sa ganun, Panginoon, ay lalo pang matagumpay ang bawat ministeryo at misyon at pangunguna na kanyang ginagampanan, Panginoon, sa Iglesia na siya ay kabilang. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, maging ang kanyang kalusugan at pangatawan, at gayon din matugon ang kanyang pangangailangan, at i-bless mo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang buong kapatiran ng katiwala ng Diyos. Umasa kami, Panginoon, na marami pang daratal na mga birthdays sa kanyang buhay na pinagpapala mo. Iniingatan, nililigtas, at gayon din pinagtatagumpay in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon.
Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Pastora Benidencio Montemayor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin ang ating kapatid na Pastora Penida Insyong Montemayor. Hallelujah! Itsa naman natin ang kanyang buong pamilya. At shout out din sa katiwala, yes, ng Diyos na Church. At shout out din sa ating kapatid na Reverend Dr. Bizia Ruben de la Cruz and family at sa lahat po ng kongregasyon. Purihin natin ang Panginoon, yes. Gaya din na shout out sa kapatid na Brother Ender Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless Felix family. Purihin po na gaya din ang kapatid na Pastor Leonard Danto ng Balanga City, yes. Bataan at gaya din ang Hulward Principal Brigade na siya kanyang pinapangunahan with Achi, yes, God bless the whole family, William Wednesday, at gaya din kapatid na Minerva de la Cruz yan sa Batangkalaga, Batangas, God bless the whole family, yes, kita ko sa Navarro na sa Kabalabatan, God bless Navarro family, purihin natin ang Panginoon, ang kapatid na Alma Monteberrian na De Leon ng Olongapo City, Sambales, God bless Monteberrian De Leon family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang mga iba pa. Hindi natin ma-determine kung sino pa kayo ay yes, shout out sa inyo lahat. Pagpalain ka na Panginoon. Gayon din ang mga manonood after this live streaming. Ingatan kayo ng Panginoon. Pagpalain. Yes, gayon din kung saan ay ating po pinapasalamatan ng ating Panginoon Diyos, Jesus Christ, Lord and Savior. Holy Spirit, gayon din ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa kanyang persona. At gayon din ang mga angels ng Panginoon na natin mabilang sa buong kalangitan ng kaharian ng Diyos. Hallelujah na kung saan natin pong liniklaim araw-araw kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin, kingdom overflowing grace sa body sa atin. Yes, kingdom love sa body sa atin, kingdom joy sa body sa atin, gayon din kingdom faith sa body sa atin, at kingdom hope sa body sa atin, kingdom prayer sa body sa atin. Hallelujah at praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapaalam po sa body sa atin mula episode 926 tungo sa marami pang episode ating harapin mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 po ng umaga, samantalang araw po ng Linggo ay alas 6 po ng gabi. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes, purihin ang Panginoon at bukas po ay wala po tayong live ng Ride on Ministry sapagkat meron po tayong maaga alis po ako at na meron po tayong lalakarin dyan sa malayong lugar at gayon din. Pagdating ng Biyernes ay tayo po ay makikipaglibing, yes, sa ating kapatid na Reverend Alex Saclayan, alas 7 po ng umaga dyan sa bandang Tala United Methodist Church ng Tala, Caloocan City, Metro Manila at gayon din sa kanyang interment dyan sa Holy Cross at kailangan po na kung saan ay alis tayo dito ng maaga-maaga, maaaring mga alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Purihin natin ang hallelujah, praise the Lord, yes. Yes, purihin natin Panginoon at may we enjoy the whole day. May sa katuparan natin ang ating mga gawain sa buong araw na ito. At i-bless tayo ng Lord. Babay po sa ating lahat at sa muling pagkikita. Yes.